tanan. O ganyan na sa niya na ta sa atong AY program, no. So ang akong gipili nga topic ninyo karon is atong susiyoning the will tower, the freedom of choice. So parang karugtong lang ni ganiha kay di ba sin is a choice. So atong ma-encounter diri nga kanila ang kabubuton sa tawo dunay gahom o dunay malaya ta nga mopili sa atong desisyon. So matod ba diha na the old truths are to be revived in order that the false theories that have been brought in by the enemy may be intelligently met. There can be no unity between truth and error. We can unite with those who have been led into deception only when they are converted. So kini day kamatuoran kailangan ni nga mapabuhi sa sulod sa iglesia o aron mahibawan nato ang mga false theories sa kaaway aron nakita nato nga kung kini ba o ang kamatuoran ba atong kinabuhi ug daghan kayong gamiton ng kaaway nga mga doktrina para kita masalaag. So ingon pa diha nga ang ingon pa diha nga ang kamatuoran mao man na siya maghatag natong kagawasan, di ba? So mao na kinahanglan nato masabtan nga walay panaghiusa tali sa matarong o sa katotohanan at sa kasinungalingan, no? Dili magkahiusa ang kamatuoran ug ang sa Bisaya sa kasinungalingan mga gilibot ba bakak nga mga pulong. So ingon pa din nga makahimo ta sa panaghiusa pinaagi lamang kung kita mahimong ma-convert sa kamatuoran. Okay, so kini din freedom nga gihatag sa Ginoo. Freedom of choice started in heaven, di ba? Katong wala pa naglalang ang Ginoo o tao, nakita man dito pa lang sa langit doon na choice ang mga anghel. Ingon diha, the great God could at once have hurled this arch deceiver, which is Lucifer, from the heaven. But this was not his purpose. He would give the rebellious an equal chance to measure strength and might with his own son and his loyal angels. Ingon diha, in this battle, every angel would choose his own side and be manifested to all. So kita sa diha pa nga diha sa langit, tagaan na sa Ginoo ang mga anghel o freedom of choice. O nasayod ta nga si Lucifer usa siya ka anghel. So tungod sa iyang pagpili, gipili niya nga makasala tungod kay dunay garbo sa iyang kaugalingon. Gipili niya nga musupak tungod kay nasuya siya sa anak sa Dios. That's why nga daghan siyang gitintal nga mga angel. So sa langit pa lang ang kani pagpakig-away sa angel dito sa langit is a choice gihapon kung mapili sila sa dautan o sa matarong. Men have free moral agent. So kita mga tao tagaan na sa Ginoo free moral agent. Kining atong frontal lobe bitaw og maka-study tag mental health mga igsoon mao ni gitagaan pa sa Ginoo freedom kini naningkamot ang kaaway nga magupa ning atong frontal lobe kay naa diri ang freedom of choice. Di ba every time nga mag-pray ta mas tunggon sa Ginoo ang silent prayer. So diri sa atong hunahuna naa diri ang pagpili either sa imong buhaton, diri connection yung imong willingness. So ingon diha, man was created a free moral agent like the inhabitants of all other world. He must be subjected to the test of obedience. So gitest ta sa Ginoo kung ta mosunod sa iyang kabubuton or mo supak sa iyang kabubuton. Wala ta pugsa sa Ginoo nga musimba kag adlong Sabado, it's our own choice nga mga lagad pa niya. Ingon pa diha nga wait lang. Ingon diha, no temptation or trial is permitted to come to him which he is unable to resist. God made such ample provision
essential that man need never have been defeated in the conflict with Satan. So gitagaan ta sa Ginoo og freedom, gitagaan sa Ginoo og gahom aron makigbuntog sa tentasyon o sa pagsulay. Ingon diha nga walay bisan usa nga temptation or trials nga gitugot sa Ginoo nga dili nato ma-overcome. Once na gitugot na sa Ginoo na sa atong atubangan ang mga pagsulay, gitagaan sa tag gahom aron nga makabuntog, aron magmadaugon diha sa atong pagpakigbugno. Kay ang Dios man ang nakigbugno. O kita kinahanglan lang makipag-cooperate. Ingon pa diha nga sa atong pagpakig-away sa kaaway, sa kada mga temptations niya, mga pagsulay nga gitugon sa atoa, kinahanglan o gitagaan kita freedom or gitagaan tagahom aron nga atong suklan ang mga panglimbong sa kaaway. Satan is the great originator of sin. Yet this does not excuse any human for sinning, for he cannot make sin look enticing and pleasant, but he has to leave it to their own wills whether they will do it or not. Man is a free moral agent to accept or refuse. So ang buhaton lang dahil sa kaaway, timanan nato mga igsoon, igo lang na siya mag-suggest. Ngaya, kiniyo, buhatan ni, magpangawat, pagpatay. Pero it's our own choice kung atong sundo ng mga suggestion sa kaaway. So, kitagaan natin sa Ginoo freedom. Giputang na sa atubangan nato ang kinabuhi o kamatayon. So, tayo na lang ang pipili kung ano yung pipiliin natin sa buhay ba o sa kamatayan. So, ang Panginoon ay hindi pumipili. Hindi pumipilit. Huwag siya mamugos nato sa atong pagpili kung piliyon ba nato ang kaluwasan o piliyon nato ang kinabuhi o kamatayon. Ingon pa gani sa Deuteronomy, di ba? Gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi o kamatayon. Apan, pilia ang kinabuhi aron ikaw ug ang imong panimalay mabuhi. So, it's our own choice if yung kahayag na naa nato ato bang i-refuse or ato bang i-accept o ato bang kinabuhion ang kahayag or atong tanggihan or atong baliwalaon. Ingon pa diha? So, dili na. Our fallen sinful nature. Katong sa dihang, di ba, nung, kato di ba, gibugna sa Ginoo ang tao, di ba, balaan, sila Adan ug Eva. Pero sa dihang nakasala sila, gikaon nila ang prutas nga ginadili sa Ginoo, doon na sila, tagaan sila pagpili, gipili nila nga makasala, gipili nila nga musukwahi sa balaod sa Ginoo, ang nahitabo, doon na sila, that's why nature na sa tao nga makasala. Ingon diha, it was possible for Adam, before the fall, to form a righteous character by obedience to God. So sa dihang wala pa nakasala si Adan, posible kayo niya nga maka-form siya righteous character. Makahimo siya, di ba, kay gibugna siya nga balaan para kung ang tao musunod lang sa kabubuton sa Ginoo, mahimo siyang balaan. Ingon pa diha, but he failed to do this. Wala siya nagmalampuson sa pagsunod. Ingon diha, and because of his sin, our natures are fallen and we cannot make ourselves righteous. So, yun yung mauni ang hinungdan. That's why hangtod karon ang tao dunay nature nga maglagot ta, dunay nature nga makasala, murag sinful nature, naanatay nature nga makasala tungod sa paglapas sa atong unang mga ginikanan. Ingon pa diha, many are inquiring, daghan kay nangutana, how am I to make the surrender of myself to God? You desire to give yourself to Him. So, unsaon man ako pag-surrender ang akong kaugalingon sa kabubuton sa Ginoo. Gihantong na nimo nga ihatag nimo imong kaugalingon kaniya, ngunya, but you are weak in moral power, in slavery to doubt, and controlled by the habits of your life of sin. Apan, gusto nimo nga magkinabuhi nga matarong. Apan, iyon pa rin nga,
doon na kay habit, doon na kay kanang imong desire, doon na kay habit or imong batasan nga pagka makasasala. Ingon diha, your promises and resolutions are like ropes of sand. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. That's why nung nagsuon, di na to makontrol ang atong hunahuna. Kung magpasulabi lang ta sa atong gibati, di na to makontrol ang atong mga handog. Ang ato lang kinahanglan natong itugyan sa Ginoo. Everything depends on the right action of the will. The power of choice God has given to men. It is theirs to exercise. So, binigyan tayo ng freedom of choice ng Panginoon. Ang atin lang, piliin natin siya, at nasa sa atin kung paano i-exercise yung mga kapangyarihan na yun. You cannot change your heart. You cannot of yourself give to God its affections, but you can choose to serve Him. So, dili mo mausap imong una-una, dili mo makontrol ang imong gibati. Apan doon na tayo kabubuton nga gihatag sa Ginoo aron pilion nga mga lagad kaniya. Ingon diha, you can give Him your will. Atong ihatag ang atong kabubuton sa Ginoo. He will then work in you to will and to do according to His good pleasure. So, dili na magsugod kung once na kabalo na ta sa kabubuton sa Ginoo, alam na natin yung kalooban ng Panginoon, ang mangyayari niyan, gagawa at kikilo siya sa atin at makikipag-cooperate lang tayo sa Kanya. Ingon pa diha na, thus your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ. Your affections will be centered upon Him. Your thoughts will be in harmony with Him. So, kung ang iniisip natin at alam na natin ano yung tama at mali, piliin natin yung tama, piliin natin ang buhay, piliin natin ang Panginoon, makikita natin na siya ay ugnay sa atua, diba siya ang makiduyog nato sa atua, o makigtambayayong, mahimutang magbubuhat niya. So, kini, diri na, nature is inherited. While Adam was created sinless in the likeness of God, Seth, like Cain, inherited the fallen natures of his parents. So, kini dahil nature sa tao, atong hindi panunod sa atong mga ginikanan. So, di ba, si Adan, gibuhat siya sa Ginoo nga balaan. Tungod kay gipili niya nga makasala, pinili niya na siya ay magkaroon ng pinili niya na piliyon niya ang piliyon niya ang makikuan sa Ginoo, musumpak siya sa balaan sa Ginoo. That's why nakabaton siya old nature nga fallen. Okay, karon the governing power of man. Unsa man ang nag-govern or ano yung naghahari sa tao kung siya ang mag-decide. Sabi dyan, fallen nature ba or willful choice? So, makita nato diri na ang naghari, that's why makasala ang tao, dili tungod kay sa iyang nature. Kay kita, doon naman dito nature nga makasala, pero dili na mo irason, aron makasala ta. Tungod kay, ang tubag-ana, mao ang willful choice. Sa atong pagpili, that's why makasala ta. Like, katong study nato kanina, sin is a choice. Ano ba diha? The governing power of man, the tempted one needs to understand the true force of the will. So, kailangan natin maintindihan, kailangan natin masabtan kung unsag yun ang tinuod o ang totoong kapangyarihan ng ating kalooban. This is the governing power in the nature of man. The power of decision, of choice. Everything depends on the right action of the will. So, it depends upon ourselves kung susunod tayo sa Panginoon or else atong isalikway ang iyang kabubuton. The will is the governing power in the nature of man. The will is not the taste or the inclination, but it is the deciding power which works in the children of man unto obedience to God or unto disobedience. So, yun na nga, di ba? It's our own choice. Choice natin yung nag-govern, yung nagahari sa atin, kung susunod tayo o hindi. Kaya nga, kapag in the last days,
kapag ka hindi tayo naligtas, dili ta naluwas, ang mahitabo, it's our own choice. Kaya wala ito mga lagad. Dili na ito mabasol ang Ginoo. Ang Ginoo nga nung wala mang pumaluwas. Tungod kay atong pagpili, na dili maluwas. That's why gitagaan pa sa Ginoo og will. Mao na siya ang nag-govern, mo na'y nagmando sa tao, mo na'y gahom nga gihatag sa Ginoo sa iyaha aron mag-decide siya kung unsa ang iyang kapatulngan. So ingon baliha na many will go down to ruin while hoping and desiring to overcome their evil propensities. They do not yield the will to God. So daghan kay mga tao karon nga nagsalig lang sa ilang kaugalingong kabubuton, sa ilang mga plano, daghan kayong handog sa kalibutan ng mga butang, wala nila gi-submit, wala nila giubanan sa kabubuton sa Ginoo. That's why nangapakya sila, nangawala o nawatan silang paglaon. Ingon pa diha na okay. So karon mga igsoon, sa atong pagkinabuhi ni kalibutan, while nabuhi ka ng kalibutan, unsa man atong purpose? Unsa man ang atong buhaton aron maluwas, or unsa man ang atong buhaton aron mahimot ang hingpit sa atubangan sa Ginoo. Masayod ta nga gihatag binigay ng Ama sa atin dito sa mundo yung kanyang bugtong na anak. Christ is our model. Siya yung ating modelo. Siya ang ating gagayahin dahil nagbigay na nga siya sa atin ng halimbawa para masunod natin ang kalooban ng Ama. Ingon diya, in taking upon himself man's nature in its fallen condition, Christ did not in the least participate in its sin. Sa dihang si Kristo nagpakatao ng kalibutan, naghatag siya nato ug gahom kung unsa ang iyang napanagumpayan, mapapanagumpayan din natin dahil kinuha ng Panginoon yung ating nature para siya ang atong model, para magaya natin siya. Ano yung ginawa ng Panginoon? Bakit hindi siya nagkasala? Anong ginawa niya? Bakit hindi siya natukso sa mga tukso ng kaaway? Ingon diha, Christ did not in the least participate in its sin. Kung ang temptation o ang sala na ana sa iyong atubangan, kung it's our own choice, kung atong bang i-grab ka ng sala or not, ang sikreto sa Ginoo, ang kabubuton ni Kristo, iyang gitukyan sa kabubuton sa iyang amahan. That's why wala siya nag-participate sa sala. That's why ang Ginoo nagpakatao ng kalibutan nga balaan. Pero iyang gikuha ang atong sinful nature. Ingon diha nga shining our own choice. Sinning is our own choice. So kini din pagpakasala is atong kaugalingon nga pagpili. Ingon sa Santiago 1:14, but every man is tempted when he awake of his own lust and enticed. 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. So mo ni ganiha nga teksto, di ba? Nga kadangsa ka nato nga gitintal, it's our own choice kung magpasulapit ta sa atong debate o gitagaan ta sa Ginoo, di ba, freedom of choice, ato ba kini nga exercise or dili, or magsunod-sunuran na lang ta sa atong kaugalingon. Apan kung magpasulapit ta o hindi tayo nakikinig sa mga payo ng Panginoon, ang mangyayari niyan is magahari pa rin yung nature natin, yung nature na fallen. That's why kung magpasulapit ta sa atong gibate, ang Ginoo dili pud makatabang sa ato tungod kay gipili man nato nga sundo ng atong kaugalingon nga gana. Just like example sa pagkaon, kakakain mo lang pero gusto pa jud mo mukaon. So usa pud nga kinahanglan nato mag-temperate. Kinahanglan nato nga magpugong sa atong gana. Diya, power of choice. God has given us the power of choice. It is ours to exercise. We cannot change our hearts. We cannot control our thoughts, our impulses, our affections. We cannot make ourselves pure, fit for God's service. But we can choose to serve God. We can give Him our will. Then He will work in us to will and to do according to His good pleasure.
Thus, our whole nature will be brought under the control of Christ. So, ang Ginoo naghatag ka nato gahom sa pagpili at sa ato lang i-exercise nato, dili man nato mausab ang atong kasing-kasing, di nato makontrol ang atong una-una, pero ang atong buhaton is makipag-ugnayan sa Panginoon, no? Atong itugyan ang atong willpower sa Ginoo para siya magakontrol sa ato. Right exercise of the will. So many right exercise of the will. Through the right exercise of the will, an interchange may be made in the life by yielding up the will to Christ. We ally ourselves with divine power. That's why mga igsoon, while ta nangalagad sa Ginoo, kailangan yun ang willpower. Kailangan po ang will of God. Kung mag-decide ka sa atong kaugalingon nga desisyon, kasi nung yung mapakyas ta, ma-failure ta. Pero ang Panginoon, kapag siya yung pinili natin, kapag nag-decide tayo ng naayon sa kanyang kalooban, ito yung nais ng Panginoon para tayo ay matulungan sa anuman yung problema natin. So, sabi dyan na ang atong kaugalingon, ang ating mga sarili ay kailangang makipagtulungan sa banal na kalikasan o sa banal na kapangyarihan ng Diyos para tayo ay mapabanal ng kanyang katotohanan. The tempter has no power to control the will or to force the soul to sin. He may distress, but he cannot contaminate. He can cause agony, but not defilement. So, ang maninintal, ang atong kaaway, doon na wala siya'y gahom aron makontrol ang atong kabubuton. Diba? Musuggest lang na siya kung kanimo ibuhata or nasayod na ta, o alam na natin yung tama at mali. So, piliin natin yung tama, piliin natin yung katotohanan. Ingon pa diha, maghatag siya natong daghan kayong rason para makasala ta. Pero, it's our own choice, gihapon. Kung choice gihapon nato, ng mga lagad sa Ginoo nga, mapabanal ang ating buhay, ang ating isip, mapabanal ng Panginoon sa katotohanan, walay mahimo ang kaaway kung ato ng desisyon na mabalaan. Christ will give strength. Kung naningkamot jud ka sa imong kaugalingon, Ginoo tabangi ko, kay daghan kay kong kaluyahon, na gusto na akong ma-overcome, gusto ko mapanagumpayan. Ingon diha, Satan assailed Christ with his fiercest and most subtle temptations. But he was repulsed in every conflict. Those battles were fought in our behalf. Those victories make it possible for us to conquer. Christ will give strength to all who seek it. So, ang kaaway mga igsoon, itintal niya ang atong Ginoo, pero wala nakasala ang Ginoo, that's why siya ang atong ehemplo. Sama ka nato, kung kita gitintal, mangayong tagtabang sa Ginoo, so, kung unsa man ang iyahang na panagumpayan, ay mapapanagumpayan din natin. So, sa bawat hamon ng buhay, sa bawat mga temptation nga naa kanato karon, niingon ang Ginoo, di ba? Promise niya nga ang Ginoo magahatag og kusog sa mga tao sa iyang katawhan nga nangita niini. Our condemnation is our choice. In the last days, mga igsoon, kung kita hukman na sa Ginoo, it's our own choice. Dili natong mabasog si bisan kinsa kay kita ra sa atong kaugalingon ang mga atubang sa Ginoo. Ino diha sa John 3:19, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So binigay na ng Panginoon sa harap natin yung katotohanan at ang kasinungalingan. Pero nang nakakalungkot, ang makabuol kayo mga igsoon, kay di mahal man sa tao ang kaning ngit-ngit, kaning darkness. Mas di mahal sa tao ang darkness kaysa sa kahayag nga gihatag sa Ginoo kanila, tungod kay ang ilang binuhatan, dautan. So, gitagaan sa Ginoo overcoming power. Kung ninanais talaga ng buhay natin, ng sarili natin na ma-overcome nato ang mga temptation. Ingon diha, God has not left us to battle with evil in our own finite
strength. Whatever may be our inherited or cultivated tendencies to wrong, we can overcome through the power that He is ready to impart. So, ang Panginoon nagbigay na sa atin ng kapangyarihan na para makapanagumpay, wala ta niya pasagdi nga makigubat, na makig-away sa kaaway, nga nag-inusara tungod kay dunay katapusan ang atong kusog. Ang Ginoo naghatag ka natong kusog aron nga mapanagumpayan natin yung mga kaluyahon, mga nagsamok nga mga tentasyon. Kaning nag-cultivate bitaw nato nga mga wrong habit, need pud ni nga ma-overcome. Kay well nga napata diri sa kalibutan, kailangan nato na matangtang, kailangan ta mabalaan, no? Ingon sa Ginoo, magpakabalaan kamo kay ang inyong amahan sa langit, balaan. So diri pa lang sa kalibutan, our world is a training ground. Before ta musaka sa langit, kailangan dito sa mundo, diri sa kalibutan, balaan ta. Kung saan nato si pagkabalaan. Bisan gani in times of mabot ang panahon nga bisan close na ang probation, ang mga righteous people, mas nakikita nila ang sarili nila na makasalanan. Mas kinakailangan nila yung tulong ng Panginoon. Kaya kailangan sa ating sarili, no, sa atong kaugalingon, mas makita nato nga kita'y makasasala para maangkon nato ang kapangyarihan o ang gahom sa Ginoo nga makapanagumpay. Our justification is a choice. So, mo na ni. Sa Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung kita nangalagad sa Ginoo nga tinud-anay, ug napabanal tayo ng kanyang katotohanan, sa pamamagitan ng katotohanan, tayo ay lumalakad na naayon na sa Espiritu at hindi sa ating mga laman. Kung dati, kung sa una, kusog kay mamalikas, apan sa dihang, sa dihang kita, ang nasahit sa kamatuuran, na bakuta, gingon diha, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ. That's why kung mabalaan ta, it's our own choice. Tabangan ta sa Ginoo nga mabalaan. Kay tungod kay saad na niya, ingon diha, our salvation is our choice. Philippians 2 verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which work in you, both to will and to do of His good pleasure. So tayo, sa ating sarili, sa atong kaugalingon, kailangan mag-work sa atong kaluwasan na dunay pagkurog o pagkahadlok. Aron ang Ginoo magalihok usab ka nato, both to will and to do according sa iyahang kabubuton. So di ta magsalig sa atong kaugalingon kay wag yun tay kaugalingon nga kusog ang Ginoo ra atong panglaot. Usa man kining saad sa Ginoo sa mga taong matinud-anon kaniya. Sa Daniel 12 verse 1, and at the time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. So moabot man ang Jacob time of trouble, moabot man ang kasamo, mga problema, ang Ginoo maga-deliver kanato sa bayan niya, sa iyang katawhan, iya kitang proteksyonan sa mga moabot ng mga pagsulay. So, kung ang atong ngalan nahisulat na sa libro sa kinabuhi, di na ta mabalaka. Kay bisan paglutuson ta, biay-biayon ta, dili na ta masakitan tungod kay ang Ginoo man kauban na nato ug ang atong ngalan nahisulat na sa libro sa kinabuhi. So, kinahanglan magpadayon lang ta sa pagpangalagad. So, mani, prayer of padayon. Kailangan mamatay ang atong kaugalingon o mabuhi ang Ginoo sa atoa. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. So, maura ni ang makapabalaan nato ang kamatuoran. Ingon pa diha, sanctification is through the truth only. As the storm approached, a large class who have professed faith in the third angel's message that have not been sanctified through obedience to the truth abandoned their position and joined the ranks of the opposition. So,
kadtong mga katawhan nga katong daghan kayong mga tao nga nakabalo sa kamatuoran, nakabalo sa pagbalik sa Ginoo, nakabalo sa mensahe sa tulo ka mga manulunda, apan wala mabalaan ang ilang kinabuhi. Wala sila nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ilang gibaliwala ang kamatuoran, mahimo sila o mabilong sila dito sa mga tao nga wala makapangandam. Makahadlok mga igsuon kay mas daghan ang maluwas nga mga tao nga wala masayod kaysa sa mga nasayod. Kay hukman man ta sa kahayag nga atong nadawat. So that's why kung unsang kahayag nato, bisag gagmay kay kahayag na, kailangan nato makinabuhian ni, no? To be co-workers is our own choice. So gusto nato nga mahimong magbubuhat sa Ginoo, it's our own choice. Each one has a personal battle to fight. Not even God can make our characters noble or our lives useful unless we become co-workers with Him. So, hindi tayo mapapabanal ng Panginoon kung tayo mismo sa ating mga sarili, hindi natin tutulungan na makipag-ugnayan sa Kanya. Not even God can make our characters noble or our lives useful unless we become co-workers with Him. Ano? Makigugnayan ta, makigduyog ta sa iyong buluhaton, uban pa sa mga crusade, mga camp meetings, o unsa pa ang mga buluhaton sa Ginoo nga makapalapnag sa kamatuoran sa tibuok kalibutan, aron kita mabalaan o ang atong mga character ma-form into Christ-like character. Kasi in the last days, character nato mo ay atong madala sa harap ng Panginoon. So, karon nga takna, hinaot nga dagatang nakatunan nga sa atong pagpili, kinahanglan nga piliun nato ang kinabuhi, piliun nato ang makipagtulungan sa gawain ng Panginoon para tayo ay mapabanal. So, daghan pang kayo mga kamatuoran nga ipahibalo sa ato it's our own choice kung ato nang susihon or ato ng kinabuhion. Ano? Kaya in the last days, kung kita maluwas, it's our own choice, di ba? Our salvation is our own choice. And ang Ginoo, maghatag na itong kusog, aron kita magmadaugon sa mga pagsulay na gitugot kanato. So, niinitak na sa kahaponon, nagandang salamat sa inyong pagpaminaw, kung ang Ginoo magauban kanatong tanan.